Tayo po'y manalangin. Opo, dakila at mapagpala, amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po, aming ginagalamal, Pastor and Time Prophet, Beloved Double Evangelist, Wilde Almeida, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagam kami patawarin. Lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal po ikaw po maglagay, makatagad dapat bigkasin. Ikaw po aking naasahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved, Arbon Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Arbostan Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Kuya Mart, beloved Maine, sa kanang beloved babies. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan at sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan natin called and equipped by God. Called and equipped by God. Yung salitang equip, ibig sabihin pinunan o nilagyan, mga minamahal. Kaya pag tinagalog natin yan, tinawag at pinunan o nilagyan ng Diyos. Called and equipped by God. Basahin natin ang ating teksto. Dito po sa Exodo 31, talatay 3, ganito po ang pagkasulat. At aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Sa mga Hebreo 13, talatay 21, ganito rin po ang pagkasulat. Ay pakasakdalin nawas niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang kalulugod sa paningin niya sa pamagitan ni Jesucristo na napasa kanya nawa ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak na may pasasalamat sa ating Diyos na buhay at lahat magsabi ng praise the Lord. Called and equipped by God, tinawag at pinunan o nilagyan ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, tayo daw ay tinawag at pinunan ng Diyos kung ano ang wala sa atin, nilagay yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo basta tinawag lamang. Kasi sinasabi natin, hindi tayo kagaya ng ibang naging Kristiyano lamang sa pangalan o sa labi, mga minamahal. Yung sa atin, sa Jesus Miracle Crusade, pag dito ka napunta, tinawag ka ng Diyos at kung anuman ang kakulangan mo, pinunan yan, nilagyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. Ano ang pinuno ng Diyos sa atin? Ano ang inilagay? Sabi, Espiritu ng Diyos. Ano pa? Sa karunungan at pagkakilala at sa kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Yung pala yung pagtawag ng Diyos sa atin, na pinuno niya sa atin. Dati hindi natin alam ang salitang Espiritu ng Diyos. Ang alam natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun lang ang alam natin. Hindi natin alam yung sinasabing Spirit of God. Na ang Espiritu pala ng Diyos, mga minamahal, nang tinawag tayo ng Diyos, itong ating katawang ito, na puno ng kasalanan, nilinis ng Diyos. Kaya nga sinasabing ang ating katawan ngayon ay templo ng Diyos na ang nananahan dyan, na pinuno ng Diyos ay ang kanyang Espiritu. Dati wala tayong kaalaman, wala tayong karunungan, mga minamahal.
Sabi nga ng ating iginagalang mahal na pastor, mabuti pa daw yung pusa. Bigyan mo siya ng plastic na isda, hindi niya kakainin dahil alam niya yun ay plastic, mga minamahal. Pero yung tao daw, mga minamahal, bigyan mo ng peking Diyos. Yun ang kanilang naging Diyos. Bakit? Dahil ang tao walang karunungan. Kaya mas matalino pa yung pusa, mga minamahal. Pero tinawag tayo ng Diyos. Binigyan tayo, pinunuan tayo ng Diyos. Sabi, kaalaman at karunungan. Ngayon, napag-unawa na natin, meron palang totoo at tunay na Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nag-iisang Diyos sa langit. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang sabi, at sari-saring gawain. Pinuno ng Diyos sa atin yan, ilagay sa atin ng Diyos nang tayo tawagin. Ano ang sari-saring gawain, mga minamahal? Nasa spiritual tayong tungkulin, nasa minyal tayong tungkulin. Hindi ba? Minsan sa ating mga tahanan, tumanda na tayo't lahat, hindi pa tayo marunong maghugas ng plato, mga minamahal. Hindi ba? Yung ating magulang na pagod, mga minamahal, pag-uwi ng tahanan, sila pa ang maghugas ng plato. Naalala ko tuloy isa nating kapatiran, mga minamahal, nag-overnight prayer siya. Ang tangi niyang panalangin, mga minamahal, sa Amoranto sinasabi ko, way back 1992, nagpatotoo siya. Ngayon, nasa Amerika na siya. Ang kanyang panalangin, mahal na Panginoon, nawahipuin mo yung aking mga anak, na sana naman gumawa sila ng gawaing bahay. Dahil walang alam yung kanyang mga anak. Pag-uwi daw niya ng overnight prayer, mga minamahal, kung anong kinainan ng tanghalian, kinainan ng hapunan, yun pa rin ang nakalagay doon. Gusto niyang magaling, pero siya'y nanalangin. Nagkaroon siya ng kaalaman ng pagpapatawad, pero gusto niyang magalit, mga minamahal. Kasi nung hindi pa daw siya Kristiyano, mga minamahal, pag gano'n ang kalagayan, nagagalit siya sa mga anak niya. Minsan kinuwento niya, sabi nung kapatiran natin, ating beloved brother, pag hindi niyo hinugasan ng plato, pa-flying kicking ko kayo. Nagtawanan yung mga anak niya. Bakit? Kasi yung ating beloved brother, mga minamahal, isa lang yung paa niya. Yung isang paa, artificial. Kaya nung sinabi nung kanilang tatay, ating beloved brother, pag hindi niyo hinugasan ng plato, pa-flying kicking ko kayo. Nagtawanan yung mga anak, nagtakbuhan palabas ng pinto. Kaso, bago nakalabas ng pinto, pinline kick niya. Ang ibig sabihin, tinanggal niya yung artificial put niya, binato doon sa dalawa niyang anak, sa pool pareho. O, di na flying kick niya. Pero nagbago na siya, nagkaroon na siya ng kaalaman. Nung makakilala sa mahal na Panginoon, pag-uwi sa bahay, ang daming hugasan. Sabi niya, mahal na Panginoon, hindi po yung anak kong maghugas ng plato. Ako na hipuin mo. Ako na ang maghuhugas ng plato. At galing sa overnight, bista't magalit siya, naghugas ng plato. Nagkaroon siya ng kaalaman. Nakita ngayon yun ng kanyang mga anak. Na hindi na nananakit yung kanilang ama, mga minamahal. Nakita nila si tatay. Galing sa overnight, walang tulog ito. Siya pang naghugas ng plato. Anong ginawa niyo yung mga anak? Tatay, pasensya ka na. Matulog ka na. Kami na ang maghuhugas ng plato. Yan ang pinuno ng Diyos nang tawagin tayo ng Diyos. Tinuruan tayong magpakumbaba, mga minamahal. Yung ayaw gawin ng ating kasama sa bahay, tayo ang gumagawa sa ating mabuting gawa. Ang sabi, sa saring gawain, nakita nila, mga minamahal. At sinasabi ng banal na kautusan, hindi mo na kailangang magsalita. Sa magitan ng mabuting gawa, sila man ay magbibigay walhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay mga anak niya nakumberte, mga minamahal, hanggang sa napunta na sa Amerika, dinala na siya sa Amerika. Ating beloved brother, mga minamahal, huli kami mag-usap, paalis na pala papunta ng Amerika. Sabi ng ating nabasa sa ating supporting verse, Hebrew chapter 13 verse 21, sinasabing, pakasakdalin tayo sa mabuting gawa, gawin ang kalooban ng Diyos na nakalulugod sa kanyang paningin. Yun na ngayon ang meron tayo. Pinunuyan ng Diyos sa atin ang tinawag tayo ng Diyos. Ang sabi, tayo maging sakdal sa mabuting gawa, gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi na ang ating sariling kalooban. Ang sabi, at bagay na nakalulugod sa paningin ng Panginoon.
Yan ang ibinigay ng Diyos sa atin, sinasabing called and equipped by God. Tinawag tayo at pinunan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sa ganitong kalagayan, sinasabing choose your God. Kasi minsan tinawag na tayo ng Diyos, pinunan na tayo ng Diyos, mga minamahal, iniiwan pa natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi, choose your God, piliin mo ang iyong Diyos. Sino ang pipiliin mo? Yung Diyos na tumawag sa iyo o babalikan mo ba ang Diyos ng tao sa sanlibutan? Basa. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, ang talatay 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos na inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay ang inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 23, ang talata po ay 25 at 22. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at Kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. 22. Datapwat kung didinggin mong lubos ang kaniyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway at kaalit ng iyong mga kaalit. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pagkatapos kang piliin o tawagin ng Diyos at pununan ang lahat ng iyong kailangan, na sabi, piliin mo ang iyong Diyos. Sinong Diyos ang pipiliin mo, mga minamahal? Kaya sabi ng ating nabasa, kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin nyo sa araw na ito. Pinapipili pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Kasi yung iba, natawag na ng Diyos na ibigay ng lahat ng kanilang kailangan, hindi pa malaman sino ang Diyos na dapat paglingkuran. Iniiwanan pa ang Diyos na tumawag sa kanila at nagpuno ng lahat ng kanilang pangailangan. Pag binasa mo ang banal na kasulatan, mga minamahal, marami ring umiwan sa Diyos. Ano naging kalagayan? Sila ay napahama. Kaya sinabi, kung inaakala mo na masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin mo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Ang sabi, ngunit saga ng akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sabi ni Josua, kung siya ang tatanungin, saga ng akin. Sabi niya, ako, maging ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya naman si Josue, mga minamahal, naging successor siya ni Moises. Nang sila'y lumabas sa Ehipto, sa mga kamay ng Ehipsyo, mga minamahal, sa ilang pa lang, kinuha na si Moises ng ating mahal na Panginoon. At ang nagpatuloy sa pamumuno sa mga Israelite ay si Josue. Sa pamumuno ni Josue sa mga Israelite, pinili niya na paglingkuran ng Panginoon. Anong lugar ang kanilang pupuntahan? Kanaan. Ano ang lugar ng Kanaan? Ang sabi, ang nakatira dyan, mga minamahal, ay mga higante, mga Palestine. That is the place of Palestine. Yung malalaking tao, nakaaway ngayon ng Israel, mga Palestine, mga minamahal, mga higante. Kaya nung sila ay nagtiktik doon, nag-search sila. Pagbalik nila, sabi ng mga kasama na hindi natin kayon, Moises, tatapakan lang nila tayo. Oh, tama, maraming masarap na pagkain. Masagana sa gatas, sagana sa honey, mga prutas, pero langgam lang tayo sa kanila. Pero sabi ni Josue at saka ni Caleb, hindi! Dahil Diyos ang nag-utos sa atin, kaya natin silang talunin sa pangalan ng Panginoon. Kaya kahit wala na si Moises, nagpatuloy si Josue. Bakit siya nagpatuloy? Dahil pinili niya na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Jesucristo. At pagdating nila sa Canaan, mga minamahal, nakipagbaka sila. Lahatin, pinalayas nila hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanilang teritoryo. Alam nyo kung ano nangyari? Namuno si Josue at si Caleb. Pagkatapos ni Josue, umabot sila ng 80 years. Hawak nila ang Canaan. Yung Kanaan, hawak nila.
nung mawala na si Josue at si Caleb, pumalit ang ibang namuno, mga minamahal, hindi nila piniling paglingkuran ang ating pinakamalapit Yesu Kristo. Sabi ng banal na kasulatan, pag binasa natin ang kasaysayan, ang Israelite ay nalagay sa malupit na hari, mga minamahal, pinahirapan sila hanggang iba'y inabot na ng kamatayan. Kaya pag tinawag ka ng Diyos at ibinigay sa iyo ng Diyos ang iyong pangailangan, sabi, kung pipili ka lang, gayahin mo si Josue. Ano man ang mangyari, makita mo man ang malalaking pagsubok na sa kanilang kapanahunan ay mga Palestine, mga malalaking tao, hindi nila kinatakutan. Sinuong ni Josue, mga minamahal, ang Canaan, at siya'y binigyang pagtatagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ganon din sa atin, piliin natin na paglingkuran ng Diyos kahit ano pang mangyari. Ang problema ay problema, mga minamahal. As sinasabi nilang, let the problem itself. Pabayaan mo ang problema, problemahin niya ang kanyang sarili. Ikaw, ang problema mo, pabayaan mo ang Diyos ang problema para sa iyo. Kasi sa atin, wala naman tayong magagawa. Ang problema, mga minamahal, to and fro yan, paruot parito. May problema ka ngayon, bukas may problema ka na naman. Lalo sa problema mo, may problema ka na naman. Bakit? Nasa lupa ka kasing makasalanan. Nasa mundo kang makasalanan. Habang ikaw ay nasa mundong makasalanan, marami kang problema. Kaya kinakailangan piliin mo ang Diyos na tumawag sa iyo, na magbibigay sa iyo ng lahat mong kailangan. Kaya pag nagkamali ka ng pili, ang problema mo ay problema. At ang problema, naging 2 problema, naging 3 problema, tatabunan ka ng problema, itinapo ka pa sa impyerno, mas malaki ang problema mo. Pero pag pinili mo ang ating mahal na Panginoon, ang Diyos, ang lulutas ng problema mo, tagalangit ka pa, tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. At habang nasa lupa ka, ang Diyos na pinili mo, ang ating pinakamalapit Yesu Kristo, siya ang iyong protector. Kaya sabi ng ating nabasa sa Exodo, Kabanatang 23, sa 25 ang sabi, inyong paglingkuran ang Panginoon iyong Diyos. Sabi, kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pinili mong paglingkuran ang Diyos na tumawag sa iyo at nagpuno sa iyo ng maraming bagay. Ang sabi, ang Diyos na yan, na pinili mo, ang sabi, babasbasan niya ang tubig mo, babasbasan niya ang tinapay mo, aalisin pa ang sagit sa gitna mo. Hindi. Pinuna ng Diyos ang lahat mong pangailangan. Sinasabing, called and equipped by God, tinawag ka ng Diyos, hindi para maghirap, kundi para ibigay sa iyo ang lahat mong pangailangan. Kailangan mo ng kagalingan, Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo niyan. Kailangan mo ng kasaganahan, Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo niyan. Kung ang Diyos na tumawag sa iyo, siya ang pipiliin mong paglingkuran. Pero ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi yung dahil magaling ka na, o tapos na, malapay, magaling na ako. Maraming ganyan. Magaling na, mga minamahal, meron ako naalala, isang ketongin din, nauna pa siya sa akin, 80% na save, mga minamahal. Sa kanya, malala na. Ako kasi type B yung aking ketong. Ang ibig sabihin, mga minamahal, sumugat yung aking katawan. Sa kanya naman, mga minamahal, uka na. Pag tinignan mo siya, madidiri ka na. Pero pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Siya ang unang ketonging nakilala ko sa ating congregation, sa Jesus Miracle Crusade. Isang araw, pinadala kami sa pray over. Ang pinuntahan namin, mga minamahal, merong cancer. So nanalangin kami sa pangalan ni Jesus. Of course, sa pangunang panalangin ating ginagalang mahal pastor. Chinek up ng doktor, sabi ng doktor, wala na cancer. Kabag na lang. Tuwan-tuwa yung nanay. Yung cancer na wala, kabag na lang. Ibig sabihin, may hangin na lang ang tiyan, mga minamahal. Tuwan-tuwa yung nanay. Sige, para hindi na babalik ang cancer, talon. Sabi ng nanay, hindi po pwedeng tumalon yung anak ko, lumpo po yan eh. Ganun ba? Manalangin ulit tayo. Pag panalangin, tumalon. Sa kama mismo ng hospital, tumalon. Tuwan-tuwa yung nanay. Di nag-report na ako sa ating beloved honorable pastor, mahal pastor. Si Mother Jerry, pinasama niyo sa akin, sabi ko, meron pong gift of healing. Kasi yung pinag-pray namin, may cancer, naging kabag. Yung lumpo, tumayo. Sabi ng ating ginagalawa pastor, sige, ganito, Mother Jerry ha,
Huwag kang maghanap buhay. Ang gagawin mo lang, every month, ikaw ay manalangin ng magpapasting ka ng 10 araw. Humayo ka ng humayo, huwag kang manghihingi. Pero pag binigyan ka ng kusang loob, tanggapin mo, pagpapala sa iyan ng mahal na Panginoon. At yung pangailangan ng pamilya mo, ako nang bahala dyan. Meron silang tatanggaping pagpapala. Ang ginawa nitong ating mahal na kapatid, hindi sinunod. Ako kasi, sumunod ako eh. Kumbaga, hinandog ko na yung aking sarili sa mahal na Panginoon, walang talikuran. Actually, 18 years akong umalis sa amin. Pagdating ko sa amin, matanda na yung tatay at nanay ko, wala nang hanap buhay, mga minamahal. Pero dahil ako'y sumunod, pinagpala ako. Hindi na bumalik yung ketong ko, pinagpala pa yung aking mga magulang. Siya ang ginawa niya, nangutang sa kapatiran, nangutang, nagtinda ng gulay, gumawa ng kariton. Hindi alam ng ating ginagalang pastor, nalugi! Nagsumbong lahat yung makapatiran, nag-decree ating ginagalang pastor. Sabi ko sa iyo, sundin mo yung pinagagawa ko sa iyo. Hindi ka maghahanap buhay, mag-fasting ka lang, at ay kayo humayo, Diyos ang bahala sa pamilya mo. Dahil hindi mo sinunod aking sinabi, ang ketong mo, babalik, hindi na gagaling. Bumalik yung kanyang ketong, hindi na gumaling, sa ketong na rin siya namatay. Bakit? Kasi hindi niya pinili ang Diyos na tumawag sa kanya, nagpuno ng kanyang pangangailangan. Kaya pag nagkamali ka ng pili, magaling ka na ngayon, ayaw mong patuloy maglingkod sa Diyos. Sabi sa sanlibutan, pahapay-hapay ka na kasi magaling ka na. Sagana rin ang buhay mo. Sagana na. Wala ka nang hihingin sa Diyos. Kakainin mo ng gusto mong kainin, pupuntahan mo ng gusto mong puntahan, hindi ka naman naglingkod sa Diyos, hindi mo piniling paglingkuran ng mahal na Panginoon. Yung pagkatawag sa'yo ng Diyos, yung pagpuno ng Diyos sa lahat mong pangailangan, lahat yan, babawiin ng ating mahal na Panginoon. Pero pag pinili mong Diyos, sabi ng ating nabasa, babasbasan ang tinapay mo, babasbasan ang tubig mo, pagagalingin pa ang lahat ng sakit mo. Kamusta naman ang kaaway mo? Sabi ng verse 22, datapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong kaaway, kaalit ng iyong kaalin. Ito ang masarap na buhay. Sagana ka na, wala ka ng karamdaman, ang makipag-away sa'yo, kaaway ng Diyos. Ang makipag-alit sa'yo, kaalit ng Diyos. Sa madaling salita, mabubuhay kang payapa, habang ang kaaway mo, masama ang loob, sa sama na loob, inatake na sa puso. Bakit? Dahil pinili mo ang tamang Diyos na iyong tamang paglingkuran. Kaya pagkatapos nito, may sinasabing, choose your life. No, pinili mo na ang mahal na Panginoon, piliin mo ngayon ang buhay mo. Kasi meron namang pumili sa mahal na Panginoon. Kagaya ni Dimas, pinili naman niya ang mahal na Panginoon. Kasama niya si Pablo. Nangangaral sila, nakita niya paano makitungin gumaling, paano ang mga demon possessed ay napalaya, mga minamahal, marami siyang nakitang himala, pinili niya ang Panginoon. Kaya niya nakita yon, naging sparring partner siya ni Pablo. Pero sa pagpili niya sa Panginoon, yan ang sinasabing ang paglilingkod sa Diyos is not a road of process. Hindi siya daan. Ibig sabihin, sabihin natin, hindi siya magandang daan. Minsan, sinasabing road of thorn. Ibig sabihin, hindi lang road of process, kundi minsan road of thorn o daan na mga tinik. Ibig sabihin, sa paglilingkod mo sa Diyos, kahit pinili mo ang Diyos, merong pagsubok. Anong pagsubok sa buhay ni Pablo at ni Dimas? Pagkatapos nilang manalangin, gumagaling ang may makaramdaman na palaya ang mga demon possessed, hinuhuli sila ng mga eskriba. Sila ay pinapalo sa liwasang bayan. Yon ang ayaw ni Dimas. Ang gusto lang ni Dimas, mga minamahal, ay puro himala. Ayaw niya ng pagsubok. Kaya sabi ni Pablo, at ako ay iniwan ni Dimas at bumalik siya sa sanlibutan. Sa madaling salita, nung piliin ni Dimas na paglingkuran ng Diyos, dahil tinawag siya ng Diyos, pinunuan siya ng himala ng mahal na Panginoon, mali ang pagpili niyang kanyang buhay. Dapat pinili niya ang buhay na kasama ang Panginoon. Ang ginawa niya, iniwan niya si Pablo at pinili niya ang buhay sa sanlibutan. Kaya sabi, choose your life o piliin
ang buhay. Pag pumili ka ng buhay, piliin mo ang buhay na ikaw ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basa. Dito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 30, ang bersikulo po ay 19 hanggang 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo. Sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Choose your life. Sabi ng ating nabasa, ngayon, sabi ng malamang, ibinigay ko sa iyo ang buhay at kamatayan, ang kasamaan at kabutihan. Pumili ka. O anong pipiliin mo? Kamatayan o buhay? Kasamaan o kabutihan? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kung pipiliin mo ang buhay, ang sabi, ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pag pinili mo yung kabutihan at buhay na pinaglingkuran mo ang Diyos, hindi ang kasamaan, ang sabi, mabubuhay ka. Lalawig ang buhay mo, pati ang iyong binhi. Ibig sabihin, pati yung lahi mo, yung anak mong kasama mo, yung magiging apo mo sa anak mo, at apo ng apo mo. Ang sabi, magiging kasama mo sila. Dahil pinili mo ang buhay na kasama ang mahal na Panginoon. At ang sabi rito, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig. Lumakip ka sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay. At kalaunan ng iyong mga araw. So pag lumakip ka sa Panginoon, cling unto the Lord o cleave unto the Lord, lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Paglingkuran mo ang Panginoon dahil pinili mo ang mabuti, ang sabi, lalaon, hahaba ang iyong buhay. Hahaba ang iyong araw sa daigdig na ito. Pinahaba ng Diyos para maranasan mo ang kasaganahang ipinangako sa iyo ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyo. Ano ba ang lupain na isinumpa ng Diyos? Sa mga Israelite, ang isinumpa, Canaan. Yung Kanaan, lugar ng Kanaan, mga minamahal. Pagpasok nila ro, nakipagbaka pa sila. May pagsubok pa sa mga higanting Palestine. Samantalang ang lupang pinangako ng Diyos sa atin sa langit, pagpasok mo sa langit, wala nang pakikipagbaka, ang gagawin mo, pupurihin mong Diyos araw at gabi. Wala nang pakikipagbaka. Ang sabi ng banal na kasulatan, walang luhang papatak sa iyong mga mata. Wala nang sakit na lalapit sa iyo. Wala nang karamdaman, wala nang kapighatian. Ang lahat ng bagay ng una ay naparam na. Bakit? Dahil ang buhay mo ngayon ay buhay sa langit na kasama mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya pag tinawag ka ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat. Piliin mo ang Diyos na paglingkuran at piliin mo ang buhay na kasama mo ang mahal na Panginoon. Pag nagawa mo yan, ang sabi, meron kang sinasabing perfect life. A perfect life will be given unto you. Ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon sinasabing isang perpektong buhay. Dito pa lang sa daigdig, perpekto na ang buhay mo. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpawid. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 16. Karamihan ng mga araw ay nasa kanyang kanang kamay niya, at sa kanyang kaliwang kamay ang mga kayamanan at karangalan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, last verse na. Lakasan niyo yung praise the Lord nyo. Yan na ba yung pinakamalakas nyo? Oh, pinakamalakas na praise. Oh, sandali lang. Sabay-sabay kayo para malakas hanggang langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, yan ang tamang praise the Lord. Last verse na yan eh. Hindi natin alam, baka mag-rapture na. Tapos tsaka kayo sisigaw ng praise the Lord pag naiwan na kayo sa rapture. Ngayon, hinihintay natin ang mahal na Panginoon. Baka mag-rapture, ngayon tayo magsabay-sabay ng praise the Lord. Wala namang praise the Lord. Ang hirap niyong kausap ah.
Pag hindi ko pa sinabi, nag-praise the Lord kayo, kanya-kanya kayo. Sabi ko, lahat tayo magsabi ng sabay-sabay na praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung sinasabing a perfect life. Isang sakdal na buhay o kumpletong buhay, mga minamahal. Isang perpektong buhay. Bakit? Ang sabi, karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Nasa kanang kamay mo ang karamihan ng iyong araw. Kaya tayo, tinaningan na tayo. Hindi ba? Ako dapat, patay na ako 1989. Gano'n na karaming taon ang dinagdag ng mahal na Panginoon. Sobra na. Sa makasalanang daigdig, nabuhay ako ng 24 years sa makasalanang daigdig. Pagdating ng 24 years, yan ang huling hininga ng aking buhay, September 27, 1989. O last week na natin. September na, pag naging 37, 35 years na ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon nang walang ketong, by faith, hanggang rapture. Ang sabi rito, nasa kanang kamay mo ang karawan ng iyong buhay. Ibig sabihin, dadagdagan ng Diyos ang buhay mo para ma-enjoy mo ang buhay sa lupa pa lang nakasama mo ang ating mahal na Panginoon. O, nabuhay ako ng 24 years sa sanlibutan. Tinawag ako ng mahal na Panginoon, pinunuan ang aking pangailangan, mga minamahal. O di 35 years na ako sa September 27. Ganun na kahaba ang buhay na idinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang sabi, sa kanyang kaliwang kamay, sa kanan mo, karagdagan ng kaarawan ng buhay. Sa kaliwang kamay mo, ang sabi, ay may kayamanan at karangalan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O diyan nagpapakamatay ang marami sa kayamanan at sa karangalan. Hindi ba? Malapit na naman ang eleksyon. Kaya bagayan dito, bagayan doon. Malapit na eleksyon eh. Hindi ba? Yung magkakampi nag-away, yung magkaaway naging magkakampi. Malapit na eleksyon. Sa mga anak ng Diyos na tinawag ng Diyos at pinunuan ng lahat, dapat walang ganon. Bakit? Dahil isa lang naman ang tatanggapin natin. Paglingkuran mo ang Diyos, ang sabi, sa kanan mo, karagdagan ng kaarawan ng iyong buhay, sa kaliwa mo ay kayamanan at karangalan. Ang magbibigay sa inyan ay walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Kaya magugulat yung mga kapitbahay mo. Magugulat yung mga kilala mo. O, ating mga kapatiran, di ba nakabless mga patutunan nila? Basurero lang, basurero. Pero ngayon, pag nagpatotoo, mga minamahal, 3 ang sasakyan, may mga paupahan, pinagpalang lubos ng ating pinakamahal na Jesucristo. Mga tinaningan ng buhay, hanggang ngayon, buhay pa rin. May mga edad na. Ay, bilabid nanay natin, mga lolo nagpapatuto, may mga edad na, mga minamahal. Sa sariwaan nila yung buhay nila, napakahirap. Nasa loob na ng bahay, nainitan pa, natuluan pa ng ulan. Pero ngayon, sila na ngayon, ang maraming bahay, nagpapaupa na. Totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag dyan ay perfect life. Nasa iyo ang sinasabing perpektong buhay dahil tinawag ka ng Diyos, pinunuan ng Diyos ang lahat ng iyong pangailangan. Tayong lahat ay tumayo. Meron kayong dalang mga baguhan, nasa left and right side, nasa mga garahe, nasa likuran. Gusto ba nilang tawagin sila ng Diyos at punuan ang kailang pangailangan? Ilapit nyo sa harapan. Habang tayo umaawit, Great is the Lord, Tagalog version. O Diyos, Ikaw ang aking Panginoon at pag-asa ng buhay ko. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon, pag-asa ng buhay ko. Ang ating Diyos, ang tanging pag-asa ng ating buhay. Pag-ibig mo'y pinamana sa mundo. Ang kanyang pag-ibig ang ipinamalas. Binigay mo ang buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Samahan niyo sa harapan yung mga bisita ko. Salamat sa tagumpay. Salamat sa tagumpay na iyong Yan ang meron tayo ngayon. Tagumpay na ang may hatid ang ating mahal na Panginoon. ang mga kaaway iyong Ang ating mga kaaway, maging siya tangas, ginapik ng ating mahal na Panginoon.
ng iyong kapangyarihan. Aking Jesus, luwalhatiin ka. Pagkat ika'y Diyos na Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, kailan pa man. itataas kita, sabihin natin sa maramay na Aking Ama, itinataas
Diyos na dakila, tunay at tapat, kailanman. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, kailanman. Pagkat ika'y Diyos na dakila, tunay at tapat, Purihan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Napakabait ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. God bless you po sa ating beloved singers. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, magiging kapatid sa ating dakilang Diyos. Kayo po'y tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam namin, ang Diyos mismo ang nagdala dito sa inyo sa tunay at banal na gawain ng Diyos. Kayo po'y saksi ngayon kung paano kumikilos ang kamay ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga mananampalataya dito sa ministeryo pong ito. Inyo pong narinig ang mga patutuo, mga dakilang tanda, kababalaghan at himala na katuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa Kanya, isuko ang lahat sa ating Diyos, kayo rin po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Ito ang reglamento, ususi ng kaligtasan, na kailangan nyo po ang apat na itong reglamento upang mabuksan ang mga pintuan sa langit, maging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Una ay ang pananampalataya, na kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos na may nag-iisang Diyos na bumababa mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay namang uli upang patunayan na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay pagsisisi, na kinakailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na nais mo ngang magbago upang maging banal at matuwid, ikaw ay tutulungan ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Ito po ay nakasaad sa Gawa 2:38 na sinasabi, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon ang magbabautismo sa inyo sa kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay patuloy na dumadalo sa ating mga banal na gawain sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at nagsusumikap sundin ang kanyang banal na kalooban. Ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, ito rin ay darating sa inyo. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, mangyari lamang po pakitaas ng ating kamay, tanda po ng pagsuko sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y mananalangin, sumunod po kayo, sundan niyo po ako. Dakila mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humihingi pa ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas at hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po kong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo pa ko ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus
ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen and amen. Kami na po, minamahal, ang mananalangin sa iyo. Mapagpala po namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat sa pangunat panalangin ng aming beloved parents in the Lord. Your end-time prophet ugad, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga kaluluwang ito na taos pusong tumatanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, sa katotohanan, tagapagmana ng walang hanggang buhay. Iligtas mo po sila sa ampo ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Kaya mga minamahal sa ating mga baguhan, naway wag po kayong lumisan habang hindi nyo po na isasagawa ang pangatlong reglamento, ang bautismo sa pangalan ng ating dakilang Diyos na Heso Kristo, upang tayo na po ay sama-samang pagpalain. Amen. Praise God. Kaya tayo na po ay darako na sa ating pananalangin. Prayer for the sick, ang ating beloved preacher Benedict Borlahi. Amen. Amen. God bless you, beloved Brother Hub, my beloved co-preacher. Tayo mga mahal ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan mga pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po na aming pong minamahal at ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Clara Almeida. Kami po, Diyos, ay dumudulog sa trono ng biyaya. Humingi kami, Diyos, ng kahabagan sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala. Patawain po ang bawat sa amin, O Diyos. At nakikita po, mahal na Panginoon, ang lahat ng pangailangan ng mga anak sa hapong ito. Mahal na Panginoon, tugon mo po, Diyos, ang lahat ng kanamang kahilingan sa iyo. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, patuloy mo ipagkaloob ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ng aming po minamahal, ginagala ng pastor, maging sa kanyang buong sambayan, sa lahat ng Almeida family, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila at pag-ingatan, O Diyos, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ating pong ipatong ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay po natin doon kung saan nandoon yung karamdaman. Ating pong sama-samang palayasin sa mga kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Upang pagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ang pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin ang mga pastor sa makapangyarihan pangalan mo, in the name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed right now in Jesus' name. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Hallelujah. Demons of carnality, demons of pride. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. 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 Hallelujah, mga mahal. Bilang ating taos-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na yung pinalayas nating masamang espiritu, yan po ay hindi na po babalik. Kapag tayo po, mga mahal, ay taos-pusong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, ito po yung pagpupuri sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po, mga mahal, sumigaw ng 3 beses, kasabay pong paglukso, sabay-sabay po tayo, mga mahal, malakas. Hallelujah. Lahat praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Ating pong palakpakan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Mga minamahal, tayo po dadako po sa mga announcement. Aking binibigay buong pagkataon sa ating pong beloved Bobby. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sana pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak. Papurit pagsamba ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. At God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Ben. Purihin po ang ating dakilang Diyos.
At sa pagkakataon pong ito, tayo po idarako po sa ating pagbibigay kung saan para po sa kaalaman din po ng ating mga beloved baguhan. Ngayon lamang din po nakadalo sa ating pinagpalang banal na gawain. Sa lahat po ng ating ipagkakaloob, lahat po ng ating ibibigay, ito po ay direktang magagamit, direktang mapupunta sa lahat po ng may kaugnayan po sa ating mga proyekto, yung mga sinasagawa po nating mga projects, mga construction, dagdag pasilidad po dito sa ating bahay-sambahan sa dako ng Marilao. Amen. At upang ipanalangin po ang ating ipagkakaloob, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel upang ipanalangin po ang ating mga ibibigay. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved Bobby. Mahal tayo manalangin sa ating pagbibigay. Hallelujah. O nakila Diyos sa mabanal, aming pinakamalapad na Jesus, sa pangunat na langin aming minamahal at kinagalang ibang ilista-milista na tayo prophet of Dalamika, nakila Diyos na rin tumalapad yung mga anak, magkakalob ng aming special offering malapad nun, para nagasusin sa imo na lagawain malapad nun, yung pagpalain malapad yung mga anak, ano mo kanilang pagkakalob para sa iyo nakila Diyos, mag-isa yung mga anak kanilang mga pangako, most simply Diyos malapad nun, ano mo kanilang pinangako sa iyo nakila Diyos, pagkalob mo sa iyo mga anak, magmagamit sa iyo mo na lagawain malapad nun. Pagpalain mo kami, nakila Diyos, ito sabot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. And praise the Lord. Hallelujah.
bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang ating dakilang Diyos na buhay ang magbalik po sa inyo ng makalibong beses. At para naman po sa ating mga beloved kababayan, gayon din po sa ating mga beloved kapatiran, saan man po kayo dako naroroon at naaabot po ng ating pinagpalang live webcast. Kayo man din po ay maaring makibahagi sa ating po mga isinasagawang mga proyekto. Ang number po ngayon, ang cellphone number po ng ating beloved ordained preacher, Luisito Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Maaari nyo pong i-text or tawagan po ang ating beloved ordained preacher upang mabigay po nila sa inyo yung mga pangunahing pangangailangan po, yung mga sinasagawa po nating mga proyekto, amen, at higit sa lahat kung paano po yung tamang proseso, kung paano po kayo maaaring makihandog at makibahagi po sa ating mga sinasagawang pag-iipon, amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at munting paalala lamang po sa paggamit po ng cellphone ng ating beloved ordained preacher, maaari nyo pong i-text or itawag po sa kanila yung mga special prayer request nyo po. Amen. Gayon din po yung mga request po ng pagpapupunta ng ating mga beloved workers, beloved prayer warriors sa inyong mga tahanan. Yung mga malapit lang po sa area natin. Amen. At yung mga spiritual counseling po natin, yan po ay gagawin natin after po ng ating banal na gawain upang makausap po kayo ng maayos at mapayuhan din po ng maayos. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pinagpalang banal na gawain. Darako po tayo sa ating schedule of services. Amen. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nabibiyayaan po tayo ng malayang pagkakataon kung saan tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga banal na gawain 3 beses isang linggo. Amen. Paki-take note na lamang po yung ating in-adjust po na midweek service po natin, yung ating araw po ng Miyerkules. Tayo po ngayon ay nagsisimula ng 2:00 ng hapon. Amen. Muli, pinapaalala po sa lahat sa darating po na Wednesday, ang ating midweek service po ay magsisimula na po tayo ng 2:00 ng hapon at matapos po tayo na hanggang 6:00. Minsan sumusobra lamang po tayo ng konti dyan. Amen? Ang ating naman pong overnight prayer meeting. Tayo po ay patuloy nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at patuloy tayo nakakapag-overnight prayer meeting. Tuwing Biyernes naman po ito, 10:00 ng gabi at matatapos naman po tayo ng 4:00 ng madaling araw. Araw na po yan ng Sabado. At ang ating Sunday General Service, katulad po ngayon, araw ng Linggo, kaninang 10:00 po ng umaga tayo ay nagsimula. Matatapos hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Minsan umaabot po tayo na hanggang 4:30 ng hapon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga beloved kababayan na ngayon pa lamang po nakatunghay ng ating pinagpalang live webcast, kayo po'y malugod naming inaaniyahan. Kayo po ay tumungo, magpunta, sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga araw po na nabanggit ang ating address, matatagpuan po ang ating banal na gawain sa ating bahay-sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Matatagpuan po tayo sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. Ang ating naman pong banal na gawain sa ang ating programa, sa radio program po natin, Jesus Miracle R, ay mapapakinggan po sa istasyon ng radyo, DZME 1530 kHz AM band. Mula Lunes po yan hanggang araw ng Sabado, 11:00 po ng gabi at matatapos naman po ng 12:00 ng madaling araw. Ang ating pong pinagpalang TV program, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at patuloy umi-ere at napapanood ang ating banal na gawain sa telebisyon sa PTV Channel 4. Every Saturday naman po yan, 10:30 po ng gabi at matatapos din po ng 12:00 ng madaling araw. Para po sa ating mga social media accounts, kung saan po napapanood tayo live ngayon, amen, sa ating Facebook account, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Amen. At ihabol din po natin yung ating Bible study. Ongoing po yung ating Bible study. Tuwing araw po ito ng Martes. Amen. 3:00 ng hapon at patatapos ng 6:00 ng gabi. Ang address po ay sa 88 Donesa Street, Canumay West, malapit po sa Alpha Mart Pinagbayanan, Valenzuela City. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga karagdagang announcement po, birthday greetings muna po tayo para sa ating minamahal na kapatid, sa ating beloved brother John Lester Parane. Amen. Ang pagbati po ng happy birthday nagmumula po sa ating beloved honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeda. Amen. At
dalangin po natin ang malakas na pisikal na pangatawan, higit sa lahat ang pinagbalang buhay spiritual. Muli ang ating pagbati sa ating beloved Brother John Lester Parani ng happy birthday. Sa ating pong bumubuo po ng Beloved Children's Choir, may practice po after po ng ating banal na gawain. Gayun din po, may practice ang ating combined youth and singles choir. Ang bumubuo naman po ng ating Beloved Jesus Finest Generation Choir, may meeting din po after po ng service. Siguro po after ng mga duties po natin, maayos lang po natin yung mga gawin natin, makapag-start na rin po tayo sa ating practice at mga meeting. Gayun din po ang ating Beloved Security Force, ating Beloved Marshal, may meeting po tayo after po ng service, wala po munang uuwi. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pahapol po na announcement, baka po may napulot po kayo na pera, hindi lang po nasabi yung amount. Ugaliin po natin yung mga napupulot po nating mga bagay-bagay, paki-turn over po natin sa ating Beloved Sister Information. Meron po tayong lost and found po dyan para mai-announce din po natin. Kaugnay na rin po niyan, wag po nating hahayaan na wala pong sa tuwinang nagbabantay ng ating pong mga gamit. Amen. Yung mga personal belongings po natin, yan po yung personal responsibilidad po natin. Kaya po lagi po dapat may nakabantay. Huwag po tayong magpakakambante na ibaba lang po yung ating mga cellphone. Nakakalungkot po, no? Hindi rin naman po lahat ng ating nakakasama ay ang pagpupurit po at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung priority. Kaya po para hindi na rin po magkaroon ng anumang ganyang mga issue po, panatilihin po nating nakatago yung ating mga gamit. Ganyan na rin po yung ating mga kids, amen, lagi po nating at all times alam kung saan po nandoon, amen, mga 5 minutes po siguro, matagal na yun kung nag-CR lang po or may binili, pag mga 5 minutes at wala pa po sa inyong mga tabi, pakihanap na po, pakipuntahan na rin po, amen. At muli po yung paalala lamang po natin sa ating pong MacArthur Highway. May duty po yung ating mga Beloved Marshal po dyan. Pakisundan po yung mga instructions na binibigay ng ating mga Beloved Marshals. Itatawid po nila kayo in case na kailangan nyo pong tumawid sa kabilang linya. At sinasabi po nila sa atin na may mga kapalapit kapatiran po na kung saan-saan po tayo tumatawid. Amen. Dala-dala po natin yung pangalan ng ating banal na gawain. Kaya po, ugaliin po natin na kahit sa maliit po na mga traffic rules ay pakita po natin na tayong taga Jesus Miracle Crusade po ay totoo naman pong sumusunod. Amen. Even dun sa maliliit po na mga rules ng ating batas trafiko. Kaya po, makikiusap po tayo. Gamitin po natin yung pedestrian lane. At makinig po tayo sa instructions po ng ating mga Beloved Marshals. Amen. Kung kailan po tayo mag-go at kailan po tayo mag-i-stop. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At muli po, ating pinapaalala sa lahat po ng, unang-una na po sa lahat ng ginagamit po sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga beloved mga awit, amen, Beloved Adults Choir, ating Beloved Jesus Finest Generation Choir, Combined Youth and Singles Choir, ating mga beloved manunugtog, ating beloved webcast group, ating mga beloved audio group ay makapag-alay po ng taimtim na pag-aayuno at pananalangin, amen, para po sa ikatatagumpay na ating Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary, amen. Muli, gagawin at gaganapin po ito sa October 13, 2024. Ang venue po natin ay sa Amoranto Sports Complex. Muli, ito ay gagawin at gaganapin sa October 13, 2024. At as early as now, atin na pong ina-announce para po makapag-prepare yung ating mga beloved mga kapatiran. Amen. Ganyan din po yung mga gusto po mag-alay din po ng pag-aayuno. Welcome na welcome po kayo. Tayo po ay magsama-sama mag-ayuno po dito sa ating praising area. Magdala na lamang po kayo ng mga pangangailangan po natin, yung kumot, yung mga banig, yung mga folding beds, mga electric fan na magagamit po natin. Amen. At minsan na pa pong bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong pagtatapos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, dear Jesus. Hallelujah! At wala na pong mga karagdagang announcement, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Ed para po sa ating closing prayer. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Kaya po idadako na sa ating closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming ginagalang at minamahal na Pastor Wildisa Dalmeda, ang iyong banal na propeta, narito po kami, mahal Panginoon, sa mga oras na ito, nagpapabot muli ng aming taos-pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain, mula sa pag-aawitan, sa mga patotoo, mahal Panginoon, sa himangala mo, mahal Panginoon, na aming narinig, mahal Panginoon, sus maging sa pagbibigay, mahal Panginoon, maging sa pag-awitan ng beloved choir, aming pinasasalamatan ka, mahal Panginoon, at maging sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, na aming napakinggan, mahal Panginoon, sus nagbigay karagdagang kaalaman sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. At higit sa lahat, mahal Panginoon, aming kang pinupurit, pinasasalamatan, mahal Panginoon, sa pagbuhos mo sa aming kalagitnaan ng iyong banal at matamis sa presensya, mahal Panginoon. Maraming salamat, nagbigay sa amin ng kagalakan, mahal Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. At patuloy naming dinadalangin sa iyo, mahal Panginoon, ang sinasagawang karagdagang pasilidad na iyong banal na bahay-sambahan dito sa Dako ng Marilao. Patuloy kang mag-provide sa pangailangan, sa pinansyal, sa material, mahal Panginoon, upang patuloy hanggang sa matapos po ito, mahal Panginoon. At sa aming paghiwa-hiwalay sa mga oras na ito, mahal Panginoon, ikaw pong mag-ingat sa amin, makarating nawa kaming marolhati sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa lumang sakunat, disgrasya at kapahamakan, mahal Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren. Amen. Ating mga beloved mga awit. Paki-prioritize po muna ang ating mga beloved brethren sa kanilang, pakitulungan po sila sa kanilang mga daladalahan. Amen. Makapasok po sila sa kanilang mga sasakyan, makasakay po ng, sa tricycle lang po. Paki-assist po muna sila. God bless you all, mga minamahal. Mag-ingat po tayo sa ating patuloy. Sa lahat po ng ating beloved brethren na nais pong magpa-lay hands, amen. Sa lahat ng ating beloved brethren na nais pong magpa-lay hands, dito na lamang po sa right side para po ma-assist kayo. Yes, I Amen. you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Amen. Dito na lang po sa right side ng ating mga beloved brethren na nais With the pong magpa-lay hands. Amen. God bless of you. the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. At nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon.